magandang lalaki ho ako ngayong Sana biyernes all. pagbigyan na. Walang basagan ng trip. Biyernes ho ngayon, si Brother June ang inyong kakasama hanggang mamayang 11:30. Siyempre pagka biyernes, ang music natin pag biyernes ay mga musikang Pilipino. Ayan, di ba? Kakatuwa. So many things happened today. We've been very busy. Si Direk kanina magkasama pala kami, hindi ko nakita wala, nag-a-advance kami ng taping. Makikita nyo, may mga storya doon sa mga sa face-to-face na hindi ko inaasahan na ma-witness ko yung mga story na yun. Kanina, ilang taon na ba, Direk, yung naging guest natin kanina? Siguro mga 50 mahigit na yun. Hindi, mag-50, mga 40 plus. Oo. Alam mo, umamin siya. Ang kanyang anak ay 14. Diyos ko. Yung aso namin, hindi nanganganak ng ganong karami. Anyway, 14 ang anak niya. Tapos, nagpo-prostitute siya. Binibenta niya yung laman niya. Ngayon, meron siyang agent. May agent siya, oo. Ang presyo ng agent niya para sa kanya ay 2,000 pesos. Napatingin ako kay Doktora Camille kanina. Sabi ko, 2,000 pesos? Yung, wala nang ngipin eh. Oh, wala nang ngipin. 40 plus years old. And she admits she's a prostitute dahil kailangan niya kumita. Tinanong kong presyo, 2,000 daw ang bentahan niya. Per kilo ba yun? Sabi ko naman, mahal naman yung 2,000, wala ka nang ngipin. Diba? 14 na yung lumabas sa'yo, 2,000 pa. 20 pesos. Siguro mga 12, ganyan, 12 pesos, pwede na yan. Pero ayoko. Ayun. Pero ang sabi ko nga sa kanya, if you want to change, pwede kang magbago pa. At pag pinagsisihan mo, ang Panginoon, kakalimutan lahat niya nagawa mong masama. Patatawarin ka niya, yayakapin ka niya. At ibibigay niya lahat ng biyaya na kailangan mo, siksik, liglig, umaapaw. Yan. Pero alam mo, sabi ko nga kay Ate Kuring, sabi ko sa kanya, yung mga sanay sa prostitution na kumikita ng maganda, alam mo, Jen, offeran mo yan ng posisyon as an executive sa Makati office. Tatawanan ka niyan. Ano ka? Tawanan ka niyan. Magkano papasweldo mo sa kanya? 20,000? 20,000, 30,000, papasweldo mo sa kanya, tawanan ka niyan. Makabigyan ka pa ng dirty finger niyan. Ang lakas ng kita niyan. Biro mo, ilang minuto lang niya maihiga. Sa kanya, 2,000. Makailan niya sa buong maghapon. Makasampu. Okay lang yung 10, di ba? 2,000, magkano yun? 20,000? Wow, tindi, no? Huwag na 10, 5 na lang. 10,000 a day? Ano ka? Pero sabi ko nga, ano ba? Minsan naman titingnan mo sa sarili mo, magsalamin ka. Tingnan mo, if you think you'll be proud of what you're doing, ipagmamalaki mo ba yan? Will you be proud? Pagmamalaki mo ba yan na sabihin sa mga anak mo, anak, ito pinagpalaki ko sa inyo, pinaghirapan ko yan, nag-prostitute ako, binenta ko lamang ko para sa inyo. Di ba? Pag mahihiya ka, huwag mo na gawin. After all, ang Panginoon ay nagpunta sa mundo, hindi para sa mga banal, para sa mga katulad nating makasalanan. Kaya, ang pati namin sa inyo, happy payday, dahil Friday po ngayon,
At bago matapos ang inyong araw at ang inyong sanlinggo, samahan niyo po kami sa 2 oras sa kwentuhan at tugtugan po natin. Tayo po ay napapakinggan sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc City at 104.7 sa Tacloban. Yan. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19 sa Signal TV. Kung meron kayong Signal Cable, mapapanood niyo po kami sa Channel 19. Siyempre, huwag din po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Sa ating pong YouTube channel, just search at True Network PH. Yan, hanapin lamang po ninyo at True Network PH. Yun. Bubungad po sa inyo ang mga programa ng aming estasyon. Hanapin lamang po ang Dr. Love Podcast at inyo pong makikita ang ating mga past episodes. Complete list po yan para sa mga Dr. Lovers. Aba, ay babalikan ko yan. Hanapin ko yan. Pwede rin po kayo manood ng live sa YouTube sa ating oras alas 9:30 hanggang alas 11:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes sa YouTube po. Pwede na kayo manood ngayon doon, di ba? Para naman sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram at Facebook at TikTok, hanapin lamang po ang 105.9 True FM. 9:49 na ho ang tumpak na oras sa unang bahagi ng ating programang Dr. Love Radio Show kasama si Brother June Banaag. Pagbabalik natin ang Ebanghelyo sa araw na ito ng Biyernes, November 29. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Biyernes, 29 ng buwan ng Nobyembre. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 21 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Lucas. Talata 20 hanggang 33. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, "Tingnan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinabi ko, malalaman ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang salin lahing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alright, 9:53, make it 9:54. Naku, konti na lamang po. Station break na tayo. Atin munang tingnan kung ano ang ating itatampok ngayong gabi sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito po ay bahagi ng programang Face to Face
Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapanood po ito sa TV5. Kasama po natin dito ang batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama ang trio tagapayo si Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 Radyo 5 True FM. Kung nais po ninyo magkomento, may mensahe kayo o whatever, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream. Maaari din po kayong tumawag sa ating hotlines 8689-3289 at 8689-3290. Panoorin po natin, mga kapatid, ang ating episode ngayong gabi. Ito'y pinamagatang Ang Daya-Daya Mo, Day. Tingnan ho natin kung anong kasaysayan ito. Narito. Eto na, Winnie, humarap ka na! Ayaw niyang iwan yung bag niya. Ayaw niyang iwan yung bag niya sa makeup room. Ano bang laman niyan, Day? Oh, maraming Benta. laman. Benta. Maraming Maraming kupit po. Ay! Oh. Galit siya. Yun ang ano ba ang problema? Ewan ko sa na yan, sinisiraan sa mga customer namin na bulok daw yung tinda namin, kulang pa sa timbang. Totoo ba? Yun ang Hindi sinasabi. naman po. Kasi dati namin siyang tindera. Ngayon, nawala lang ako ng trabaho, kaya bumalik ako dito sa kuya ko. Ako yung kinuha ulit na tindera kasi hindi umusad-usad sa kanya yung tindahan na ginagawa ng kuya ko. So, tinanggal siya. Opo. Nahuli siya na nangungupit. May ganong background. Opo. So, ibig mo sabihin, meron na kayong history, meron na silang karanasan na nagkakabusitan na kayo kasi ikaw ang ipinalit sa kanya. Opo. Ayun, dahil Kaya siya'y sinisiraan niya nangungupit. At ang kanyang paratang naman sa'yo ay bulok at saka kulang sa timbang. Opo. Anong binibenta ninyo, suha? Opo. Depende po sa buwan kung ano po yung prutas na lumalabas. Ayun. Paano ba malaman, di ba kinakapakapayan, paano ba malaman kung ang bibilin mong suha ay bulok o hindi? Ayan, alamin natin yan. Alamin natin yan. Maliban pa sa ano pa ang problema at nagngingit-ngit itong si Winnie. Nakakaharapin din niya ang inirereklamo. Ayun. Ang sabi nung pula, mamaya malalaman natin ang kanilang panig kasi concerned lang daw talaga sila. Gaano katagal ka na ba nagtitinda? Since nung bago po mag-COVID-19, nagtitinda na po talaga kami ng prutas. Prutas. Opo. Pero talagang suha. Opo. Saan galing ang suha ninyo? Davao? Davao po. Davao. Saan ang bagsakan? Sa Divisoria po. Tapos ibibiyahin ninyo. Saan yung lugar ninyo? Saan kayo nagtitinda? Sa Blumentritt po. Blumentritt. So yung inyo, parang mga kari-kariton, Opo. di ba? Pero, teka muna, ito lang, wala daw permit ito. Walang Wala po. permit. Opo. Paano yung pag walang permit, hindi ba kayo, helera kayo doon, marami kayong walang permit. Opo. Dito sa main na palengke, may mga permit sila dyan. Opo. Buti hindi kayo nirereklamo nung iba. May mga nagagalit din po, pero yung iba kapwa tindera, pinapasingit-singit na lang din po. Pinapasingit. Opo. Siguro naaawa, ganon. Opo. Oo. So, kumusta ang buhay tindera nung hindi ka pa sinisiraan? Maayos Tahimik? naman po yung kita, ma'am. Okay. Opo, hindi po ako nahihiyang magtinda. Ngayon, pag lumalabas po ako, ang dami niyang ini-issue sa akin. Ang dami niyang, bago ako magtinda, chismis ka agad ng tao, ganito ka raw, ganyan ka raw, be, gantos, ganon. Isang tao lang ba ito o marami silang mga kumukumpul laban sa'yo? Opo, yung sinasabihan niya, binabackstab siya, sinasabi sa akin. So dahil sa paninira sa'yo, na ikaw yung nandadaya, nabawasan ng kita. Opo, Ayun. Ikaw rin ang nagbibigay ba? May pamilya ka na ba? opo, Ilan ang anak? 4 po. 4. Opo. Okay, kailangan pakainin. Magkano naman ang kita sa bawat araw? Minsan po kasi pag kumikita kami, binibigyan ako ng kuya ko ng pera, 400 to 500. Mula pa lang po ng alas 3 ng madaling araw hanggang alas 12 po. Nang hating gabi? Hindi po, hanggang tanghali Ng po. tanghali. Uy, okay din Opo. Okay din. I mean,
Doon ka lang, patinda-tinda ka lang. Okay, so, eto na, yan na, na-establish na ang kanilang pinagkagalitan. Bakit naman umabot sa sapakan? Ewan ko, mamaya tanungin natin. Tawagin na muna natin ang nagkakalat daw na bulok at kulang sa timbang ang mga panindang prutas ni Winnie. Jennifer, humarap ka na! Ay! Oo, ay. Okay. Nagkalaglagan ang mga prutas. Ubas? Ano ba Ubas itong ba to? ubas na ito? Dapat para sa atin yan eh. Oo. Oo. Ito ba, Sayang. regalo mo ba sa amin to? Sana po. Sana. Kaya lang, nadala po ako Meron ng pang galing. natira dito, wala pang 1 minute. Pwede pa yan. Oh, Wala yung pang George ko 1 ba? minute. Attorney Lorna, Doc, di ba? Well, Hoy, swerte daw yan. Bilog. Oo. Okay. Ah! Matamis Ano ba? lasa? Masarap. Sarap talaga yan. So, Jennifer, ano ang problema? Ikaw, ano ang problema mo? Kasi po, talaga naman pong bulok yung paninda niya. Marami pong nagre-reklamo na bumibili na po sa amin ngayon. Kasi daw yung tinda niya bulok po, tsaka kulang pa daw sa timbang. Oh. Hindi ko naman po masasabing ganun kung di nila sasabihin sa akin. So, sino yung mga nagsasabi sa yung mga bumibili? Yung mga bumibili po. Ganon. Ano yung mga suki? Yung mga suki ninyo? Kung sino-sino lang. Kung sino-sino lang po. Ayun, okay. Ano yung ebidensya? Kasi po, sinaulian po siya ng kung binili nila sa kanya. Akala po nila, paninda po namin yung binili kasi minsan nagkakapareho din po kami ng tinda. Sabi ko, hindi naman po amin paninda yan. Baka sa kabila po. Ganun. May nagsosoli sa inyo Opo. pero hindi sa inyo. Hindi po sa amin. Bakit sinoli? Yung daw, mapakla. Yung konsuha, meron pong mapakla kasi. Ngayon, sa timbangan naman, paano naman ninyo masasabi na kulang sa timbang ang pinapaninda nila? Pabilisan lang po yan, ma'am. Pabilisan. Pag nagtimbang ka, siyempre pag may supot ka, pag mayroon na sa ilalim, pwedeng palitan agad. Like you, ginagawa mo ngayon. May nakasuko. Ginagawa. Mabilisan, galing na sa bibig mo, di ba? Hindi ko na masasabi yun pag hindi sinabi. Customer may mo na dagdag, kulang nagreklamo. wala sa timbang. Oo. Di ba? Ayun. Kasi ganito ang ganito ang pagkakaalab ko. Project yan ng asawa ko yung timbangan ng bayan. Si Mr. Palengke, alam mo na. So, ang alam ko, talagang nasa batas yan eh. Una, Consumer Act of the Philippines ang tawag dyan, no? So, merong timbangan ng bayan kung pinagdududahan yung timbangan ng tindera. Kunin nga natin una yung suha. Tikman nga natin yung Sige, suha ni tikman natin, Winnie. Ate Coring. Ano ba yan? Ito, pero syempre pinili mo yung masarap. Nako, malalaman natin yung Ate Ayan Coring. po, itigi-tigisa tayo ha. Ayan. Matamis, lasa ng pagmamahal. Aba! Lasa daw ng pagmamahal, bago yun na magamit nga. May konting asim. Lasang pampakilig. Kinain namin, okay, masasabi ko na meron pa akong alam na mas matamis. Pero, hindi masama ang lasa. At hindi bulok. Hindi bulok, oo. Tsaka palagay ko to, pwede pang pahinugin to eh. Di ba? Pahihinugin pa to ng konti kasi alam ko yung tamang-tamang kulay at tsaka kahinugan, ano? Okay, so hindi naman siya bulok. Ang sinasabi mo, nirereklamo yung lasa. Mula ba nung sila ay sinasabi mong naninira, nabawasan kayo ng customer? Ganon. Tingnan natin, ano ba yung mahiwagang timba na yan? Ayan. Ito po ang tunay na timbangan ni Winnie. Okay, lagay natin dito pa. Ito mismo yung ginagamit mo. Okay. Ito mismo yung ginagamit mo. So ngayon etong sabi nila, kapag digital, ang timbangan, hindi mo yan madadaya. Opo. Yun Tama po. ba? Opo. Yun po yung pinupunto ko sa kanila. Paano mandadaya? Digital po yan. Hindi po yan yung timbangan na kamay lang. Ayun, kasi timbangan na kamay lang, pwedeng i-adjust, Opo. di ba? Pero ito, hindi ba pwedeng bawasan mo ng baterya? Hindi ko po alam. Di baterya ba ito? Di chargeable lang po, ma'am. Rechargeable. So, ang sinasabi ngayon ni Jennifer na kahit na ito ay digital, pwede pa rin dayain. Opo. Basta mabilis ang kamay mo, pwede ba ituro sa amin kung paano? Kasi po pag nagtitimbang ka, siyempre pag marami ka pong customer, mabilisan lang po. Pag tungtong mo, okay na.
Pag Okay. lalo pag ang customer na hindi siya O sample, Paano? Sample. Paano ginagawa yung pandaraya? Ayan, yung pandaraya na sinasabi. Okay. Kasi po minsan, ma'am, Okay. pag pipindutin mo po yan, tulad yan, ang bentahan po 200 po. Ay ngayon, pag minsan sa mabilisan, kahit hindi pa pumabot ng 1 kilo, kinukuha na po yung plastic. Kaya minsan, nagre-reklamo yung mga bumibili na kulang sa timbang. Sanay na sanay, Meron minsan na 10 ganun po. Ganun pala yun. Ay minsan tinitimbang po nila sa ibang timbangan kung tama o hindi. Okay. At paano mo naman, hindi mo naman siguro tinititigan kapag nagbebenta siya, paano mo nalalaman na nandadaya sila sa Kasi timba? po, yung bumili nga po sa kanila, yung po ang nagsabi na ganun. Kasi bumili po ako dun sa ganun. Sa kanila na ang timbang po nila kulang daw kasi tinimbang dun sa amin timbangan, ganun. Ayun. Kaya nalalaman na kulang sa timbang. Ano naman ang depensa mo, Winnie? Secure, Baka tanggal naman. ka. Ah, Tanggal inggit? ka, wala kang Anong makupit. iinggitan ko sa'yo? Sabihin mo na lang akong malandi, wag lang akong magnanakaw ng pera nyo. Ang dami mong... Bakit? Sinasabi ko naman ng totoo dahil ako nagpapakirap sa makapagpadala ka lang ng pagtitinda pera para sa lalaki makapagpadala sa pamilya ko, hindi sa pagnanakaw. Kaya nga nahuli ka na, di ba? Oh, huli ka dyan. May ebidensya ka? Paano ba mareresolba ito? Sino ba yung talagang dinaya? Parang ito'y parang sabi-sabi lang, di ba? Sabi-sabi lang. Pero kailangan ba talagang ipagsabi ang sinasabi? Kasi ni Winnie, may galit ka talaga sa kanya dati pa. Dahil ikaw ay natanggal doon sa pagtitinda sa kapatid Opo, dati niya. po kasi siyang nakatira sa amin eh. Pinalayas po siya ng biyanan ko kasi nahuli siyang nangungupit ng benta ng mangga. Dati ako nakatira sa inyo. Pero tumutulong ako ng tama. Hindi kailangan ako pagbentangan ng ganyan na nagnungupit ako para lang ipadala sa pamilya ko. Kapag nabulukan ka ba ng paninda, anong ginagawa nyo dyan? Tapon na po, ma'am. Tapon na. Opo. Totoo ba? Ay, hindi pwede kanin baboy? Hindi po. Ay, hindi rin pwede. Sayang din, ano? Sayang ang puhunan. O, ito na. Dr. Love, bakit ba parang normal na lang sa ating mga Pilipino ang chismis, Naku. paninira? May solusyon pa ba dyan? Ate ko rin, alam mo, ayokong isipin na normal sa ating Pilipino yung ganyan. Kasi nakikita ko sa ating Pilipino pag merong bagyo, may baha, nakikita ko yung very friendly ang tao, matulungin, tumutulong sa mga nangangailangan. Hindi normal sa atin yan. It's just that nabubulag tayo dun sa pagsamba natin sa pera, nagiging gahaman tayo sa pera. Sa palengke, pag nagpunta kayo sa palengke, lahat ng pandaraya nandyan. Pero ang mahalagang itanim natin sa isip natin, nakakatulog ba kayo sa gabi pag kayo gumawa ng masama at naninira sa kapwa? Parang mahirap matulog sa gabi. Gigising ka sa umaga, pagharap mo sa salamin, alam mong ganun ang ugali mo. Alam nyo, gusto nyong kumita, ang pinakamagandang strategy sa negosyo, lalo sa palengke, honesty. Kapag kayo ay honest, tapat kayo sa mga suki ninyo o sa mga namimili, babalik kami sa inyo kasi nagtitiwala kami. Pero pag nalaman namin minsan lang na dinadaya nyo kami, goodbye na kayo. Sa iba na kami pupunta. Maraming salamat, Ate Kuring. Salamat, Dr. Walang anuman, Ate Kuring. Maraming salamat din sa iyo. Ito'y paalaala sa mga naghahanap buhay. Let's just be honest. Di ba? Let's just be honest. Kung sakali po meron kayong mga ideas o mga komentaryo, maaari po ninyong ipadala ang inyong mga komentaryo hinggil sa inyong napanood ngayon sa ating programa. Abangan ho namin yan. Pwede ho niyong ipadala sa ating Facebook, Dr. Love Facebook Messenger. O kaya ay mag-comment po sa ating live stream or pwede kayong tumawag sa 8689-3289 at 8689-3290. Babalik po ang programang Dr. Love. Oras natin, alas 10:08 ng gabi. Maraming salamat po, alas 10:21 na ng gabi. Doon po sa mga kaibigan natin na medyo nabitin po sa panonood sa atin o pakikinig sa atin o dili kaya po ay hindi po nakapanood at na-miss ang ating mga episodes ng Dr. Love Radio Show,
Aba, mayroon po tayong bagong pagkakataon para mapanood po natin ang mga nagdaang episode. Catch-up episodes po ang tawag niyan. Kung kayo po ay mayroong signal cable, meron pong Channel 19. Ano? Hanapin nyo sa Channel 19 sa signal cable ang Channel 19 at kapag araw po ng Sabado at Linggo, meron po tayong replays. Halimbawa, araw ng Sabado, may replays tayo ng 7:45 hanggang 9:45 ng gabi. Mapapanood niyo po ang Dr. Love sa Channel 19, Signal TV, araw ng Sabado. Okay? And then, kapag araw ng Linggo, dalawa po ang replays natin simula 8 to 10 a.m. sa umaga yan. At meron din po tayo ng 7:45 hanggang 9:45 ng gabi. Alright. Kailan kaya sasabihin? Comment ni Willie Miranda. Ninakaw na nga po yung 89 billion pesos sa pondo ng PhilHealth. Ngayon po, sino po ang tunay na magnanakaw? Pwedeng pareho. Pero yung nagnakaw ng 89 billion pesos sa PhilHealth, patuloy pong nagnanakaw sa kabanang yaman ng gobyerno. At 1,000 piso lang po ang magagamit ng mga miyembro ng PhilHealth kada taon para sa ngipin. Ayun. Hindi ko alam kung sino mga nagnanakaw sa gobyerno natin ngayon dahil hindi ho ako nababahaginan. Kaya, sa mga loob ko nakaw kayo ng nakaw lang napupunta sa akin. Bawal yan! Nakakain niyo ba yung mga pinagnakawan ninyong yan? Ang mahalaga po, sino nga yung nagpadala niyan? Ang mahalaga, Willie Miranda, tumulong ka para ma-educate ang mga bobotante na mga Pilipino. Turuan mo sila kung paano sila boboto at pipili ng mga kandidato na hindi magnanakaw sa gobyerno natin. Matagal ng panahon, maraming korap sa gobyerno. Pagkatapos ang mga bumoboto, kung sino-sino, mga ex-convict, binoboto, mga komedyante. Pagkatapos maghahanap kayo ng seryosong trabaho niyan, ano ba yan? Kaya dapat turuan natin ang mga electorate. Turuan natin ang mga Pilipinong bumoboto na pumili ng mga kandidato na talagang seryosong maglingkod, hindi seryosong magnakaw. Maliit pa akong bata, nananakawan na yata tayo Si Oprah Rose, MC, Mac, Oprah Rose, 1,000 lang PhilHealth, sabi niya. Ewan ko. Pero meron tayong di ba? Sa balita natin Hindi pa naman sigurado yan. Ayusin pa yan next year. Yun. Binabalangkas pa lamang po ang batas, yung oral care na yan. Only in the Philippines, maniwala kayo. Sa Amerika, bugbog na yung mga ganyang batas. Lahat ng mga matatanda sa Amerika talagang tinutulungan. Mga senior citizens sa Amerika, ultimong diapers, libre. Pupuntahan ka pa ng doktor at saka nurse sa bahay mo. Physical therapist, pupuntahan ka sa bahay mo. Bibigyan ka ng gamot, bibigyan ka ng bitamina. Pag nagpunta ka sa ospital, libre lahat sa Amerika. Dito, pag nagpunta ka sa ospital, sisigawan ka pa ng mga nagtatrabaho sa government hospital. Sos! Kailan kaya titino ang ating bayan? Sabi ni Jibet Hermoso, dapat nga ang bunot ang pinaka-importante kasi yan ang unang problema sa mga Pilipino. Pinag-uusapan namin yan sa face-to-face ni Corina. Alam niyo, pag may sira ang ngipin yung baho ng hininga mo, di ba? Dito sa atin sa Pilipinas, marami pa ang takot makipagkita sa dentista. Maniwala ka. Kung may pera man sila, imbes pumunta sa dentista, ibibili yan ng alak o kaya ng sigarilyo. Pero, at least, kesa dun sa panahon namin nung araw, malaki na pinagbago ngayon. Ang mga magulang ngayon, yung mga anak nila,
kahit walang sira ang ngipin, dinadala sa dentista para magpa-check. Inaalagaan talaga ng dentista. Isang yakap, sul, wala pang history. Alright, oras mo natin, ganap na ang alas 10:26 ng gabi. Nasa linya natin ngayon si Teacher JC Calasikas ng Bulacan. Akala ko itong si Teacher JC nasa camp. Meron yata silang camping. Teacher JC, magandang gabi sa iyo. And welcome to Dr. Love. Teacher JC? Nawala si Teacher? Naputol si Teacher JC. Okay, kunin muna natin si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union na babati ho sa atin ng isang maganda, mabiyaya, mapagpala at magandang gabi sa iyo, brother. Aling Lourdes, good evening. Welcome to Dr. Love. Isang maganda, mabiyaya at mapagpalang biyernes ng gabi sa iyo, brother. Alam ko na eh, no? Oh, kumusta Aling Lourdes? Ano ang iyong participation sa programa natin ngayon? Anong komentaryo mo? Totoo naman ba na nagnakaw yung si Winnie? Ang alin? Si Winnie po, na nagnakaw. Bakit ganun? Dapat hindi siya, pinagkakatiwalaan siyang magbantay ng tindahan. Dapat hindi niya ginagawa. Ay, hindi ho natin alam kung totoo. Mga akusasyon po yun sa kanila, nagpapalitan sila ng akusasyon. Yun. Opo. Itong ang pangalan to si Jennifer, alam niya talaga ang mga technique kung paano mandaya sa timbangan. Opo, Alam niya. Opo, may nangyayari naman talagang daya sa ganyan eh. Totoo. Diyos ko, yan pa kung yun lamang pag-i-issue ng resibo ng BIR, dinadaya pa ng mga business establishment, inaalis yung carbon paper, bibigyan ka ng resibo, yung original, pero yung duplicate, walang nakalagay na information doon. Kaya nga, may pinagalitan ako nung weekend. Nagpa-facial, dinadaya nila sa ganun. Sabi ko, insulto yan sa akin. Ako ini-insulto mo. Kasi ginawa mo kong tanga, pinapapaniwala mo ko, inisyohan mo ko ng resibo, pero wala naman duplicate. Paano malalaman ng BIR yan kung magkano binayad ko? Diba? Nakakainis yung mga ganyan Pilipino. Kakainin nyo, pinagwalanghiyaan nyo. Mahiya kayo sa balat nyo. Nandyan lang po ang karma. Kala nila hindi siya karma niyan. Tagal ko nang iniintay yan si Aling Karma Sana mga gumagawa ng ganyan, masira ang tiyan. Nakakainis, Magka-diarrhea sana kayo. Okay. Anong masasabi mo ngayon? Ay, Jennifer, kung totoo man yan na sinasabi mong nagnakaw si Winnie, ay dapat bigyan mo siya ng pagkakataon at na bayaran kung ano man yung kinuha niya. Ninakaw niya. Opo. O palagay mo ba, kung nagnakaw yun, babayaran niya? Aaminin ba niya yun? Sa bagay, hindi nga po natin. Di ba? Pero yun nga po. At kay Winnie naman po, Winnie, nagkatiwala sa tindahan, dapat hindi mo kasi ang tiwala, mahirap yan, mahirap mawala. Mahirap ibalik yan, Okay. Balikan kaya dapat huwag mong gagawin yan at huwag mo nang gagawin ulit-ulit. Pag ginawa, mawawala ang pagtitiwala sa'yo. Di ba? Mahirap yan. Okay. Sige. Aling Lourdes, yung babatiin niyo po. Yung nilistan niyo dyan sa pader. Si aking mayuan inonly Alfred Chavan, si Carlo Torres po, po siya. Hindi po siya nagpaparamdam. Gusto mo magparamdam sa'yo? Hindi po. Bakit? Tapos po, Ako wala akong nararamdaman Minsan may nararamdaman ako parang may kumakapit sa akin na malamig na gano'n. Di ba? Di ba? Pulisay Lee, si
Elizabeth Villa Gonzalo at saka si Patuto po, si Zenny Dayang Hirang, Jenny Dayang Hira, Myra si Roy Bulisay Lee, Opo, si Roy Bulisay din po at saka si Roy Bulisay. Opo, Sino? Teacher JC. Teacher JC Calasikas. Oo. Miss na- Marivi Viola ng Baguio City. Opo, opo. Riza Templado ng Riza Templado ng San Pedro Laguna. Yek Lopena ng San Pedro Laguna. Rom Ortigas ng Taguig City. Si Derek Sik. Direct Shake, binata pa yan. Binata At pa yan. saka si Mike Santillan na napakasait. Si Mike Santillan. Oh, panay binata yan. Panay binata yan. At saka si Jen Jen. Kumusta na Binata si din yan si Jen Jen. Oo. Okay, sige. Oo. Salamat na marami, Aling Lourdes, ha? Okay. God bless you too. 10:32 is our time. Tuhugin na natin si JC Calasikas bago tayo mag-break, ha? JC Calasikas ng Bulacan, good evening and happy listening. Welcome to Dr. Love. Brother John, magandang gabi po sa mabiyayang gabi, pagpalang gabi. Oh, brother. Brother. Akala ko nasa camping kayo. Ikaw pala Girl Scout ka pala ng mga lalaking bata. Combine naman, Brother John, Boy Scout and Girl Scout po. Ano no? Combine na po, magkakasama na. Boy Scout at Girl Scout. Magkasama na yun. Boy Scout na lalaki, Girl Scout na lalaki, tsaka Boy Scout na babae. Oo. Nag-overnight camping kami, Brother John, kaya hanggang ngayon, wala pa akong tulog. Talaga, anong ginawa niyo sa overnight camping? Nag-bonfire kayo? Nag-bonfire, tapos may mga activities, mga skits, mga kakanta. Ano ang kinakanta ni Ron? yung mga Pasko ay sumapit. Hindi ba ganun? Ano kinakanta ng mga scout? Yung I'm in the BSP. Pero nga, I'm in the BSP? Bangko Sentral ng Pilipinas? Paano yung tono nun? Paano ang tono nun? Ano yan? I'm in the BSP. Mga ganon. Paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang. Oo. Ang mga bata, hindi naman napupuyat. Ay, hindi nga natulog, brother eh. Hindi na natulog ang mga bata? Opo, pero nag-light off kami ng 11 o'clock ng gabi. Well, 11 o'clock, may 30 minutes pa sa programa ko bago matapos. Ayun, nakinig pa ako sa inyo doon kagabi. Okay, so bakit ka napatawag, Teacher JC? Ayun, may komento rin ako. Sinabi ng nandadaya Alam niyo, Brother Ted, di ba? Ang mandaraya kapatid ng magnanakaw yan. Kapatid ng? Magnanakaw. Ng politiko. Ng politiko. Di ba? Oo. Well, yung alam niyo yung yung sa timbangan, si Aling Willie ba yun? Sino? Yung sa timbangan, yung panbandaya. Oo. Siguro alam niya yung gawain. Alam niya ang trick. Alam niya yung tricks. Yes. Naranasan ko na yung blood test nung namimili ako. Oo. Pag tinitimbang, hindi pinapatagal sa tigbakan. Oo, tinimbang ka, ngunit kulang. Opo, pag umabot siya ng 1 kilo na hindi pa sigurado, tanggal kagad. Oo. May mga ganyan May konsensya pa ba yung mga taong ganyan? Ako, brother, doon. Pag-isingil ako, iniisip na ako nila yun. Oo, nakakain pa kaya nila yung mga kinita nilang perang yun? Yan, opo. Talagang kung pinagpatuloy nila kung araw-araw gagawin yun. Saka lalo na yung piece na naninira ng produkto dahil bulok na. Oo. Hindi rin magandang kung napatunayan ba niya na dapat siya ang bumili. Yun. Para alam niya talagang bulok na o baka paninira lang. Oo. Hindi natin alam eh. So anong payo mo sa kanila? Well, sa kanilang dalawa tinanggal na yung di ba dahil sa nangungupit.
di na pwede ibalik yung pera nun. Oo. Wala na siyang ano doon. Eh di, kung sa ganun pala, parang kompetensyahan na sila eh. Yan, May tindasigan to, may tindasigan yan. Pagka nagpatuloy yung pakisiraan ng ganito, anong mangyayari sa kanilang dalawa? Kusayin na lang nila ang paghahanap buhay nila, di ba? Oo, pag-usaya na lang palakihan na lang ng kita. Yun. Kung sino na po nakita. Okay. Sino ba ang babatiin natin ngayon, Teacher JC? Brother Jun, batiin ko lang yung aming school na successful yung event sa gabi. Kaninang umaga, dahil kaninang umaga natapos. Then, ngayon po ang pahinga. Then next week po, Brother Jun, pagdasal namin ng mga players namin na lalaban po sa Bulprisa, sa mga sports. Oo. Football. Opo, yan, buong Bulacan. Sa Santa Maria, Bulacan po, lahat ng mga private school tayo maglalaban-laban. That's very And good. then, batiin ko na rin, Brother Jun, gaganti na rin lang ako kay Fernando Pito. Batiin ko na rin siya. Yung si Aling Lourdes, nakatatando na yun. Lagi rin ako binabate. Binati ka niya, oo. Opo. Saka si Miss Sugar, sana mabati ako dati. Sino? Si Miss Sugar. Pakiulit ang pangalan. Baka nasa linya. Nakikinig siya ngayon eh, no? Yeah, baby! Ay, yun. Magandang gabi sa inyo, Miss Sugar. Sana magkakilala ko tayo. Ano? Wow, sana magkakilala siya. Binata naman to. Binata ito. Binata po. Binata ka, di ba? Oo. It's Opo, just that binata. ang format kasi ng programa ko, hindi ako matchmaker eh. Oo. Ay, Kaya hindi ko kayo pakikialaman ng dalawa. Magtrabaho ka para makilala mo siya. yun na lang. Oh. Okay? Sige, baka, Okay, Brother baka Juan. tumawag si Maraming Miss salamat Sugar. po. Okay, salamat. 38 minutes after 10 sa programang Dr. Love Radio Show. Antabayanan po ninyo. Meron tayong liham kasaysayan na ating tutunghayan. And pagbabalik natin, bigyan daanan natin yung mga text messages ng ating mga tagapakinig. Okay? Oras 10:38. Alright, maraming salamat. 20 minuto bago po mag-alas 11 ng gabi, bago ko basahin yung mga text messages ninyo. Aba, matutuwa nito si, anong pangalan? Si JC Calasikas. JC, alam ko ang feeling mo, makaka-relate ako dyan. Nung araw, torpe ako nung araw eh. Mahihain akong mandigaw. Mga ligaw, tingin lang ako. Yan. Pero pag nadinig ko yung boses nung babae na crush ko, talagang nasa 7th heaven ako. Parang hindi mo na ako makakausap ng 1 linggo. Ganun kasaya. JC Calasikas, pakinggan mo kung kaninong boses ang madidinig mo at ikay bubulusok sa kalangitan ngayong gabi. Narito at pabatiin natin ang magandang gabi buhat sa Pampanga, ang mutya ng Pampanga. Magandang gabi ho sa inyo, ma'am. Brother John. Kilala ko to. Si Miss Sugar to, di ba? Ito yung binanggit ni JC Calasikas na Teacher JC na gusto niyang makilala ng personal. Talaga naman. Hello, kay Teacher JC. Nako, baka magsisi ka. Huwag mo sabihin yan. Wow! Yung mga hamon na ganyan ang nakakakiliti sa mga DJ nung araw. It's deceiving talaga. Pero sa'yo parang kung ano yung what you see is what you get. What you hear is what you get. Parang ganun. Hindi po totoo yan, Brother John. Talaga? Sige, pagbibigyan kita. Hindi totoo yan. Baka mag-away pa kami Sabi ng niyo Teacher noon, JC. I remember one time, sinabi niyo na slim si Sugar. Hindi po totoo yan. Tumaba na po si Sugar. Ganun? Parang si Dabiana? Tumaba na po siya ng bahagya. Parang si Yun. Dabiana? Parang ganun, bro. Hindi, Wow, Brother ganda. June, kasing laki ng ref, ganun. Ah! Dalawang ref. Dalawa pa. Di parang chest freezer, parang gano'n. Sige na nga. Okay. Wala sana akong balak tumawag, Brother June. Oo, bakit? Dahil sa liham, mamaya pa sana ako sa liham. Oo. Sa ating liham. Pwede ka naman tumawag ulit. Ayun. Itong mga ganito, Brother June, tama kayo. Ano yung problema nila? Nino? Ni Para JC? silang ang hindi. Ano ba to? Yung dalawang babae, Brother June. Yung sa ano? Oo, sa Face to face
Face to natin, face. Brother Okay, Jun. okay. Kasi nasa isip ko si JC eh. Oo, parang ganyan ako kasi nung araw. Yeah, baby. Nawawala ako sa isip pag kung yung crush ko nadinig ko yung boses, kahit hindi ko nakikita, madinig ko, nawawala ako sa wisyo. Sorry ah. Oo, ayan. Oo, Sino okay. bang crush ni Teacher JC? Si Sugar daw ng Pampanga, ang Hello crush sa'yo. niya. Ayun. Oo. Brother June, balikan natin yung ating problema. Oo. Tama kayo Mm. na ang mandaraya ay katangian ng ating mga napakagigiting at napakabubuti at napakararangal na politiko. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Merong Oo mga, naman. merong mga, Hindi naman lahat. maraming nandaya. At tama rin si Teacher JC Uy! na ang pandaraya ay kapatid ng pagnanakaw. Ganon Nagkasundo pa sila. man, Oo. pag wala tayong ebidensya, napakahirap naman na magbintang naman tayo ng merong masisirang tao. Totoo. Hindi lang kung ilang ulit na tinalakay natin dito, Brother June, ang tungkol sa mga kasong bintangan na para sa iba siguro ay mabababaw, pero yun talaga hindi naman natin masusukat ang ating kapwa. Oo. However, anumang bintang yan, kahit naman saan daw, Brother June sabi-sabi nila, pag nasa palengke ka, ang timbangan talaga ng mga magtitinda ay hindi naman lahat, though hindi lahat, kaya nga may tinatawag tayong inspektor ng palengke para matiyak ang timbangan natin ay walang daya. Kasi hanggat magagawa nga daw nila, merong kaunting bahagyang pandaraya. Mali yun, pero kasabihan sa palengke However, wala nga tayong ebidensya. At pag wala kang ebidensya, napakahirap mong magbintang. Dahil una, makakasira ka ng tao. Masisira ka din. Pwede ka pang makasuhan. Yes, Dahil, oral defamation. wala naman tayong ebidensya, Brother June. Yes. So, kung ako sa kanila, total naman nag-iisa sila ng hanap buhay at iisa sila ng pinagkukunan. Suportahan nilang isa't isa. Mag-isip Sa mga nilang, may ganito. mag-isip nilang kaya sila ng mga ideas kung paano mapapataas ang Kung sales. paano sila magiging iba. Halimbawa, Oo. pare-pareho sila nagtitinda ng isda. Tapos, at mag-isip na lang sa halimbawa, yung sa kanya, nagra-wrap yung isda. Yung naman sa isa, dancing fish naman. Ganun. Pwede. Oh. Magandang idea yun. Oo. Dancing galonggong, gano'n. Yan, mga ganon. oo. Yun. Well, So- that's a good idea. That's a good idea. Kasi mahirap yung nagbibintang ka lang nang wala ka namang wala ka namang ebidensya. Sa buhay natin, kailangan may ebidensya. Yan, lalo na kung yun lang din ang ikinabubuhay ng tao, ang pinagkukunan niya ng ikinabubuhay. Lahat tayo kung tutuusin, alam niyo, Brother Jude, ang Pilipino, kung tutuusin, ang Pilipinas ay isang napakalaking bangka na dapat ay sinasagwan ng mga Pilipino. Pero nakakalungkot na ang mga Pilipino talaga magkakaiba ng direksyon ng gustong pagdalhan sa Pilipinas. Pero siguro kung ang mga tao ay magkakaisa at dadalhin ng Pilipinas papunta sa mabuti, sa mabuting pananagwan, aangat tayo. Ganon din sila, Brother Joe. Oo. Siguro mas maganda kung dahil sila nga ay magkakakilala din sila naman ay mas maganda kung sila ay wag na lang mag-aaway para sila ay makapamuhay ng maayos. Sa mga ganitong may kahalintulad na kaso, mag-isip-isip po tayo bago tayo magbintang Napakadaling magbitiw ng salita pero hindi mo na mababawi yun. Pag meron ka nang nasira at nasira ka na rin. Yun. So, yun po. Yun naman ang Salamat po. sinasabi ni JC na binitawan niyang salita na gusto niya Inigit talagang niyo pa rin talaga, Brother. gusto niya talagang makilala si Susan ng personal. Ngayon, JC, ano ang gusto mong gawin ko? Ako pupunta pa ako ng Pampanga para pakilala ko sa si Susan. Kumilos Sugar ka. Brother Jules. Si Sugar, I'm sorry. Kumilos ka. Gumawa ka ng paraan para mahanap mo siya. Yon. Ayun. Saan ka ba maraming salamat makikita? po. Maraming salamat po, Brother Jules. Saan ka makikita? Saan ako makikita? Oo. Yan niya lang yung taga sa bahay niyo, Brother Jules. Sa Dagano lang, oo. Ay, o kaya hanapin mo ang kanyang social media account. JC. Wala po akong Facebook, Brother June. Wala. IG meron. Wala po. Walang Instagram. Wala akong Instagram. Toktik. Yeah, wala akong mga social media. Ay, accounts nako, kasi tama, JC. medyo toxic si Brother June. Isang malaking pagsubok to.
galugarin mo ang buong Meron akong Pampanga. however, meron akong messenger, Brother June. Messenger. Okay. Viber, ganyan. Ayun. Meron ako. Okay, hanapin mo na. Email, ganyan. JC, ayun na. Very much. Oo, Yan. sinabi ko na sa iyo. Kailangan sa trabaho eh. Oo, Okay. oo. Viber ha, JC Kalasikas. Kuneho ka. Oo. Sige po, Brother June. Salamat. po. Thank you. Salamat, Sugar, ng Pampanga. 10:49 ang tumpak na oras. Ayoko na mag-anak sa kasal. Ayoko na mag-anak sa kasal. A-attend na lang ako ng kasal para makakain. Oo. Alright, eto yung mga nag-text sa atin, ho. Before we go to our pangalan nito, Liam Kasaysayan. Si Riza, templadong parang kape, nag-text sa atin. Good evening, Brother June. Present po at tutok na tutok ang Dr. Love San Pedro chapter. Pag-greet po sila at regards po sa buong staff, lalo na po kay Rome Ortigas na nagpapatugtog ng maganda at alam niya po ata na idol ko si Barry Manilow. Alam mo ba? Oh, alam daw niya. Alam daw ni Rome Ortigas na idol mo si Barry Manilow. Kaya humahanap siya ng awitin ni Barry Manilow na pwede mong mapakinggan mamaya. Maraming salamat, ha? Batiin ko rin ang kaibigan ko si WCY at si Nedia Sagun, si Willie Yu. WCY and Nedia Sagun na palaging nakatutok sa programa natin. Lanza Bilyon, buwabati na magandang gabi. Buhat sa Sampaloc, Manila. Yun. Ang kaibigan natin buhat sa Kuwait, si Alani Hungko, Chato Sakluti ng Novaliches, Quezon City, Jasmine Cordero Linaho ng Plaridel, Bulacan. Merry Christmas! Ho, 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 ho! Merry Christmas! Ho, ho, ho! Merry Christmas! Wala may Santa Claus na magandang tumawa. Salamat din po ng marami kay Mary Jane Manalang Deladia. Buwabate, hello Dr. Love. Oloroso Germain, pakinggan mo ito ha. Jen Morales, Direct Shake at saka Rome Ortigas. Sabi ni Germain Oloroso, good evening po Brother June. Nahirapan po ako maghanap sa FM. Gusto ko po talagang makinig sa inyo araw-araw, gabi-gabi. Kaso nung naglipat na po kayo, hindi ko na po kayo marinig sa FM. Kasi hindi naman po laging may load ng cellphone ko para mapakinggan kayo. Kailangan ba may load para makapakinig sa FM sa... ganon? Ay, huwag ka na makinig sa cellphone. Bumili ka na lang ng transistor radio. Mura lang, di ba? Kailangan may data, ganun ba? Bumili ka na ng transistor radio. Si Yek Lopena niregaluhan ng kanyang mami ng transistor radio. So ngayon, nakatunga nga si Yek Lopena sa harap ng kanyang radyo at nag-enjoy sa mga music na ating pinapatugtog. Diba? Mura lang yan. Ana Shioma, protect VP Sara, please, Lord, have mercy. Sabi ni Ana Shioma. Okay. Protect VP Sara, please, Lord, have mercy. Ano ba ito? Kasama ba siya dun sa mga, nagtatanong lang ako, yung mga nagrarally dyan sa EDSA Shrine? Hindi naman sila nagrarally, nag-iipon-ipon lang doon. Naghihintay daw. Ewan ko kung anong hinihintay nila. Andrea Enomoto ng Tokyo, Japan. Meron pa nagpadala ng text sa atin. Japanese character, pero hindi niya binigay ang pangalan niya. Brother June, listener niyo po ako since 1995 pa. Wow! Paano kita naging listener ng 1995 nang bumalik ako sa Pilipinas ang 1997? O 95, nasa Amerika pa ako. Oo, baka 1997. Ganon. Tinumo ha, isa ito sa mga matagal na nakikinig sa atin. Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan, Lori Feria Flores ng Pasay City, Angelita Banataw ng Pateros, Engineer
Kaka Mercedes Santos ng Pasig City. Magandang gabi. Buhat naman kay Lean ng Brussels, Belgium. Brother June, good evening po. Pag-greet naman po ang aking beloved husband, si Patrick Alphonse Verdreng. Happy 18th anniversary this coming December 1. I love you, mahal. More years to come. Thank you for everything. You're truly a gift from God. Buhat kay Derlin P. Verdreng. Salamat po, Dr. Love from Brussels, Belgium. Itong si JC Calasikas, naghihintay ng magsasabi sa kanyang happy anniversary, mahal. Ano? Teacher yan eh. Oo. Wala pa nagsasabi sa kanya. Kaya gusto niya makipagkaibigan kay Sugar eh. Yon. Nasa loob kita, hindi magtatagal. Si Rosie Balubal. Totoo ba ito? Baka Rosie Balubal. Rosie Balubal. At long last, nakita ko rin kayo. Naku, Rosie, good evening! Tingnan mo nga, no? Tagal ng panahon. Merry Christmas! Ngayon lang tayo nagkita. Tingnan mo, ang ganda-ganda mo ngayon. At ang kinis ng kutis mo. Anong ginagawa mo? I-share mo nga sa akin yung secret mo. Si Rosie. Merry Christmas! Oh, Merry Christmas sa'yo, Rosie, ha? Sana magkita ulit tayo, ha? Salamat sa'yo. Ang laki na ni Rosie. Sana all. Dati maliit pa lang yan, eh. Sana all. Si Randall Pasigan, pa-attendance check po, listening from Bermuda Island. Wala ka sa Bermuda Triangle, ha? Pero dito sa Mandaluyong, meron dito, ha? Randall, meron dito sa Mandaluyong Bermuda Motel. Yeah, baby! Oo. Wala silang Pansit Canton. Malapit lang tayo dyan. Bermuda Motel. Oo. Malapit sa Shaw Boulevard yan. Wala silang Pansit Canton doon. Carmelita Neira, magandang gabi yun ng Tokyo. Elvira Cabahog ng Pasay City. Edwin Romero, good morning, Brother John. Happy Black Friday. Watching you live here in the City of Angels, Los Angeles, California. Pacheck po ng attendance. Kahit po, hindi po ako nagte-text, lagi po ako naka-tune in sa inyong program. Sobrang dami po ng tao sa department stores kasi Black Friday. Anyway, have a blessed weekend. Ay naku, Edwin. Ito yung talagang inaabangan dyan sa LA. Yung mga Thanksgiving sale nila, naku, maniwala kayo nung ako'y branch manager ng Radio Shack, pagka ganyan pinaghahandaan namin yan, talagang puno ang stock ko ng mga electronic equipments dahil ang dami namimili talaga. Yun nga lang magsasale kayo, di ba? Thanksgiving sale. Cruz, Ligaya, Teresa, buwabati na magandang gabi. Teresa po, from Project 8, avid listener po ninyo since dalaga pa po ako. May asawa na siya, nakikinig pa rin sa atin. Alright, 10:57 is our time. Si Vincent Garcia, good evening po, Brother June, watching from Gloucester, UK. UK, di ba? Diyan ba nabibili yung mga, gusto mo magpalit ng wardrobe. Naghahanap ako sa UK. United Kingdom. Vincent, maraming salamat sa iyo, ha? And si Christian Abrera Chan ay buwabati na magandang gabi watching FB Live 105.9 True FM. Salamat, Christian. Thank you. And if you are watching us sa Facebook page ng Dr. Love from other countries, ibang kontinente, makitext po kayo sa amin para malaman namin at mabati ho namin kayo at malaman namin kung mga taga saan na nakikinig sa atin. Si Johnny Morales, wabati na magandang gabi. Dr. Love, request ako ng song Unang Luha. Salamat po, Dr. Love. Watching from Valenzuela City. Sinong umawit ng Unang Luha? Baka hindi ko kilala. Ang next song natin, mamaya, ay palitan natin ito'y kaibigan ko ito, si Norma Lapus. Pero
Matagal na akong walang balita sa kanya magmula nang lumipat ako galing dun sa kabilang himpilan. Baka may nakakakilala sa inyo kay Norma Lapus. Ho? Baka may nakakakilala sa inyo. Pakisabi lang kay Norma Lapus na namimiss ko siya, tinahanap ko siya at pinapatugtog ko yung kanyang awitin. Ha? Pagbabalik ko natin, papadinig ko sa inyo isa sa mga awiting napatanyag na isinaplaka ni Norma Lapus. Palatuntunan ng Dr. Love, oras alas 11 ng gabi. Ang tinig ni Rick Manrique Jr., Sino si Santa Claus. Alas 11:03 ng gabi, maraming salamat po sa ating mga kaibigan na nagpapadala ng mensahe. Sino nga yung pangalan ng isa na Emelita Abarquez Garcia? Magandang gabi po, Brother John, from Lapu-Lapu 2nd ng San Jose, Batangas. Buwabati po ng magandang gabi. Maraming salamat po, Aling Emelita Garcia ng Alay, San Jose, Batangas. Ay siya kay po'y inaanyahan natin na laging sumubaybay sa ating palatuntunan at habang kayo po'y nagpapahinga dyan sa inyong lugar sa Batangas ay sana po mapayapa naman sa inyong lugar. At sa mga magulang, sa mga magiging magulang, maganda po ang ating topic ngayong gabi. Pakinggan niyo pong mabuti at kung nais niyo pong sumali sa ating diskusyon, maaari po kayong mag-comment sa ating live stream ng Dr. Love para mas mainam kung kayo po ay tatawag para sa ating programa para magbigay ng komento. Magkakakwentuhan po tayo at mas freely ipaliliwanag po ninyo ang gusto niyong sabihin. Maaari kayong tumawag sa 8689-3289. Sumasabit yung lalamunan ko. 8689-3289 at 8689-3290. Narito ang ating liham kasaysayan na itatampok ngayong gabi. Dear Dr. Love, itago niyo lamang po ako sa pangalang Charito. Silent listener niyo po ako at hindi ko akalaing susulat din pala po ako sa inyo. 43 anyos na po ako, taga Marikina. Mayroon na po akong asawa at mga anak. Ang 3 anak ko po ay lalaki nga lamang po ang bunso ko. Ang 3 anak ko po ay lalaki. Kaya lamang po, yung bunso ko, hindi ko po maintindihan kung lalaki nga po ba talaga o babae. Dr. Love, tingin ko po ay isa akong mabuting ama. Hindi Charito ito, Charlito o Carlito. Charlito siguro. No? Tingin ko po naman ay isa akong mabuting ama, good provider, at hindi ko po hinahayaang magutom ang pamilya ko. Bukod doon, sinisiguro ko rin pong may oras ako sa kanila. Ang asawa ko nga po ay dinedate ko pa, kahit 3 na po ang anak namin. Ang mga anak po naman, nakikipag-bonding ako sa kanila. Kung hindi basketball, video games, at syempre, in between ng mga bonding namin ay tinuturuan ko rin sila ng mga aral sa buhay, lalo na ang mabuting asal. Hindi rin po kami nakakalimot na mag-asawa na dalhin sa simbahan ng aming mga anak para naman sa aral ng Panginoon. Pero, Dr. Love, hindi ko po alam ano po ang naging pagkukulang ko? Anong pagkukulang ang nagawa ko sa bunso kong anak? At bakit parang iba ang direksyong gusto niyang tahakin? 11 years old na po ang bunso ko. Madalas po napapansin ko,
Hindi siya happy sa mga bonding namin. Mas gusto niya po sa mga friends niya at sa mga friends niya po ay ang mga friends niya po ay panay babae. Pero hindi ko naman po siya pinagsasabihan dito dahil nga tingin ko po ay masamang turuan ng anak kung sino ang dapat kaibiganin o kung ano ang dapat. Hanggang sa napapansin ko po, mas nag-i-enjoy siya kasama ang kanyang mga tita. Sumama siyang mag-shopping at minsan sumasama siya sa mga kwarto nito, nakikipag-overnight po siya. Nagtataka na po ako kasi sa edad niya dapat mas madikit na po siya sa mga kuya niya. 11 years old. Hanggang sa nahuli ko po sila ng tita niya. Nagme-make up po sila. Nakita ko po na takot siya nang makita ko. Tumakbo pa nga po siya sa banyo para maghilamos, Dr. Love. Tama po ba ang hinala ko na binabae ang junior ko? Dr. Love, nasaktan ako. Hindi ko na nga po halos naipakita ang galit ko noon kasi ang iniisip ko baka lalo siyang hindi mag-open sa akin at lalo akong mabulag sa kung anuman ang gusto niya sa buhay niya. Isang dinner, pinaiwan ko si Bunso para makausap ng masinsinan. Tinanong ko siya ano ang mga gusto niyang laro at bakit puro girls ang friends niya. Ang sagot ng anak ko sa akin, Dr. Love, gusto rin daw po niyang maging girl. Girl. Hindi po ako nakasagot at napalunok na lamang po ako. Hindi ko rin siya nagawang pagsabihan at iniwan ko lang po siya at pumasok na ako sa kwarto naming mag-asawa. Dito, umiyak ako sa asawa ko. Tinanong ko siya kung alam niya ba noon pa at nagtataka ako parang napakabata pa ng anak ko para matuto ng ganun. Ang sabi lang ng asawa ko, nararamdaman niya raw at hinihintay lang niya na ako ang kumausap. Kaya nga lamang po, hindi ko alam paano siya kakausapin nang hindi nagagalit, Dr. Love. Ang junior ko, Dr. Love, junior ko siya. Paano po bang gagawin ko? Tulungan niyo po sana ako at para sa susunod na pag-uusap namin, alam ko na po ang sasabihin ko at paano i-handle ang sitwasyon niya. Praying po ako na hindi maipakita ang galit na nararamdaman ko sa bata sa araw na mag-uusap na po ulit kami. Hanggang dito na lamang po gumagalang Charlito. Maraming salamat, Charlito. It's 11 minutes after 11 o'clock. Salamat sa pagtitiwala mo sa ating programa. I can relate to you, the disappointment. Salamat sa Diyos at ang aking mga anak na lalaki ay nakapag-asawa na. Ibig sabihin, straight. Ito'y just being honest with you. Magalit ang gustong magalit. Pakialam ko sa inyo. Magalit ang gustong magalit. Ewan ko si Sheikh at saka si Rome. Walang ama o walang magulang na pinapangarap at ipinagdarasal sa lahat ng simbahan na ang kanyang anak ay maging bakla. Sige nga. Sinong matinong ama ang pupunta sa simbahan ng Quiapo at maglalakad ng paluhod? At paglabas sa simbahan ng Quiapo, maglalakad ng paluhod patungo sa Baclaran. Paluhod yan, maglalakad. Dadaan ng Rojas Boulevard. Naglalakad hanggang marating ang simbahan ng Baclaran.
at mananalangin sa mahal na Birhen na sana, mahal na Birhen, tulungan mo po na ang aking anak na lalaki ay maging bading. Wala akong ganun. Wala akong... Ikaw ba, Rome, pangarap mo ba yon? Wala akong... kasi naman, magalit kayo, yung mga bakla, kung gusto niyo magalit sa akin, okay lang. Diba? Lalaki ang anak mo, Jen? Oo. Ay, babantayan mo. Kasi maraming factors sang-ayon sa pakikipagkwentuhan ko sa mga psychiatrists, psychologists. Maraming factors. At isa sa mga factors para ma-influensya ang mga kabataan ay ang telebisyon, ang environment. Napanood ba ninyo sa social media? Ako napanood ko sa social media, ilang beses na, Panginoon ko talaga, oh. Yung mga batang, mga teenagers, 11 years old, 9, 10, 11 years old, na talagang pakembot-kembot at pumuposing parang mga beauty, contestants. At naka-high is the heels. Oo. At kung ano damit babae yung sinusuot ng mga bata, ha? Napuna ba ninyo ngayon, itong mga panahon na ito, nung panahon namin may mga bakla din, Diyos ko naman. Yung mga sa Roma, yung mga Caesar sa Roma, sina Caligula, bakla yan. Nasa kasaysayan yan. Si Michelangelo Buonarroti, kilala mo yon, Jen? Michelangelo Buonarroti, yung gumawa ng umukit ng La Pietà. Okay? Yung nag-design ng St. Peter's Basilica. Michelangelo Buonarroti. Ayon sa kasaysayan, namatay si Michelangelo nang walang asawa, pero meron siyang regular na lalaking kasama na palagi niyang kasama kahit sa pagtulog sa bahay niya. Minsan nagkaroon siya ng, ayon sa kasaysayan, minsan nagkaroon siya ng girlfriend, pero lagi sila nag-aaway. Hindi sila magkasundo. Nakafocus ang mga mata ni Michelangelo sa katawan, lalo na ng isang lalaki, at makikita niyo yan sa mga obra niya. Halimbawa, kagaya ng obra niya, si David. Kita mo yung ultimong muscle ng katawan ng lalaki. Ugat. Makikita mo talaga, perfecto ang pagkakagawa. Kaya kilalang kilala si Michelangelo. Noon pa yan, King Herod, Alexander the Great. Sang-ayon sa kasaysayan, si Alexander the Great, meron kasamang 11 anyos pa lamang yung isang batang lalaki, kasama na niya kung saan siya punta. Hindi naman niya kamag-anak, hindi niya anak. Hanggang namatay yung bata ng edad na 19, I think, at ginawa niyang deity, parang santo yung batang yon. Boyfriend din niya. So, ibig sabihin, yung pagiging gay, nung araw pa yan, hindi lang ngayon. Kaya lamang, itong mga panahon na ito, manood ka sa telebisyon dito sa ating bansa, talagang ipinaglalantaran niyang pagiging gay. No? Pinaglalantaran talaga ang pagiging gay na nakaka-impluensya. At itong mga panahon na ito, naglalabasan ng mga batang-bata pa, nagiging gay na. Now, sabi ng mga psychiatrists and psychologists, kapag ang bata daw ay lumaki sa maraming mga female, mga tiyahin, kapatid na babae,
at na-expose sa mga babae, malaki ang tsansa na ang bata ay maging effeminate. Hindi naman bakla, kundi effeminate. Kasi nai-influensyahan nung nakikita nila. Okay? Now, bago tayo maubusan ng oras, mabalikan ko na lamang yung kasaysayan nitong si Charlito. Tinatanong ni Charlito, paanong gagawin niya? Una, Charlito, hindi kasalanan ang maging bakla. It is not a sin. Hindi kasalanan sa Diyos ang pagiging bakla. Katunayan, may paliwanag sila na mas maraming hindi balanse ang chromosomes, kaya nagiging ganon, di ba? Kaya ang pinag-uusapan natin dito yung bukod doon sa biological explanation, maaaring ma-influensya rin ng telebisyon, ng social media, ng pelikula. Now, marami akong kaibigang bakla, gays. At aminado sila na sila ay gay. Kaibigan ko si Rene Salud, na successful. Kasama ko palagi ngayon sa face-to-face si Donita Knows. At sabi ni Donita Knows, Brother June, alam ko na ako'y lalaki. Pero pusong babae ako, bakla ako, sabi niya. Pero respetado namin si Donita Knows. Bakit? Kasi kung kumilos siya, respetable. Hindi siya nanghihipo, hindi siya, hindi bulgar. So, hindi po masama ang maging bakla. Kung ang pagbabasihan natin ay ang simbahan natin at ang batas ng simbahan, ang masama po yung sexual activities ng bakla kung ito ay makikipag-chorba sa kapwa niya lalaki. And it applies also to women. Kasi hindi yon ang purpose ng Diyos. Ang purpose ng Diyos is copulation, procreation. Yon. Di ba? So, ano ang gagawin ni Charlito? Charlito, if I were you, hindi ko mamasamain kung sakali mang bakla siya. At the age of 11, baka nagpapapanood ng telebisyon. Alam mo naman, sa telebisyon, merong isang bakla dyan na talagang very influential, di ba? Ang sa akin, kausapin mo at sabihin mo sa kanya ang posibleng maaari niyang kaharapin kung mamumuhay siyang bakla. Ano? Ang Pilipino ay hindi pa ganap na natatanggap ang LGBTQIAWXYZ. Hindi pa po lahat natatanggap yan. Kasi may mga issues na pinagpipilitan naman ng mga lalaki na kadamit babae na sila ay babae at gusto pasukin ang toilet ng mga babae at makiihi sila doon. Pwede ba yun? Wala namang matutuwang babae na kalalaking tao mapapasok rito. Kahit na sabihin nilang sa kanilang palagay ay babae sila dahil naka-makeup sila, naka-wig sila, nakadamit ng babae, nakasuot ng bra, nakasuot ng panty, feeling nila babae sila. Hindi pa po kayo babae. Ang babae ay may matres at merong buwan ng dalaw. Nabubuntis ang babae. Ang lalaki, miski mag-tumbling-tumbling ka, hindi ka mabubuntis. Kahit magpalit ka ng kasarian mo, hindi ka magbubuntis kasi wala kang matres. So, kausapin mo ang anak mo. Baka magbago pa. Kasi meron pa siyang identity. Yung gender identity, no? At wag mong ipamukha sa kanya na maraming gender. Wala, ginagawa lang yan ng karamihan para ma-justify yung ginagawa nila. Ang gender na ginawa ng Diyos, dalawa lang. Isang lalaki, isang babae. Yun lang. Wala nang iba. Male and female. Kausapin mo siya. Sabihin mo sa kanya ang maaari niyang kaharapin kung gugustuhin niyang mamuhay na binabae.
nasa sa kanya yon. Ayaw ba niya na pagtandaan niya, meron siyang mga anak at meron siyang pamilya? At hindi siya kailanman magiging babae dahil yun ang sabi mo na gusto niyang maging babae. Hindi siya kailanman magiging babae. Kahit magpaputol siya nung nakabitin sa kanya, hindi pa rin siya magiging babae. At yung ibang mga nagpaputol niyan, nagsisisi ngayon doon sa kanilang desisyon. Now, kausapin mong mabuti ang bata at i-guide mo siya, no? I-guide mo ang bata. Baka kasi naguguluhan pa ang bata ngayon. Naghahanap pa siya ng tunay na identity ng kanyang kasarian, kung anong uri ang kanyang pamumuhay. So, gabayan mo ang bata, no? Huwag mong pakitang galit ka sa kanya, gabayan mo, ipaalam mo sa kanya ang posible na kaharapin niya. After all, napakabata pa naman niya. Siguro sa Monday pwede natin pag-usapan ulit ito, no? Maybe we can talk to Dr. Camille Garcia sa Monday and we can talk about this. Maraming salamat sa iyo. 11:24 is our time. Si Pepe Moreno ng Tondo, real quick. Pepe, good evening and welcome to Dr. Love. Sir, good evening. Opo, napatawag ka, Pepe. Nandang ako doon sa kay Charito. Charlito, oo. Pag ganyan yung anak niya, tagatin niya, tapos kausapin niya na mabuti para hindi lumaking masama o hindi mapariwara yung buhay. Oo, kasi sa akin parang confused pa siya doon sa kanyang identity at the age of 11. Confused pa siya. Saka, sabihan niya ng Word of God para at least malaman ng bata kung ano yung dahilan kung bakit siya nagkakamali. Na mali. Oo. Ituro niya sa bata ang purpose ng pagiging lalaki niya. Ano? Oo, para isipin niya na talagang dalawa lang yung ginawa. Oo. Wow, that's a good idea, Anyway, Pepe. Thank you po, Oo, maraming salamat sa'yo, Pepe. Tawag ka uli sa Monday, ha? Gusto kong pag-usapan natin to lengthily. Pilitin naming makausap si Dr. Camille, ano? Alright, maraming salamat. And we have a certain Norma Lapus ng Tagaytay nasa linya ngayon. Aling Norma? Hello? Ito po ba si Norma Lapus, yung kaibigan ko? Kung maging ulila. Panginoon, kunin mo ang number ni Aling Norma. Kunin mo ang number ni Aling Norma, ha? Hindi. Dr. Love. Opo. Naka-landline ako. Oo. Landline. I will give you kung pakukuha ko sa producer ko ang number mo dahil matagal na tayong hindi nagkakakwentuhan. Oo nga. Alam mo ba, kaya nga hindi ako makatawag dahil nandito na ako sa Tagaytay. Oo. So, itong landline ito kasi nga may internet, kinakailangan ng landline, PLDT. Oo. So, hindi siya pwedeng tumawag sa kinakailangan, ang pwede lang tawagan dito, yung mga taga Cavite, sinong tatawagan ko ron? Oo nga. Pero kailangan mabuo muli ang ating linya ng komunikasyon. Norma, paano mo nalaman na hinahanap kita? Tinatawagan, nadidinig kita. Gustong-gusto ko doon. Hindi pwede. Nung minsan, umakyat ang pamangkin ko rito. Kasi sa kanya ito, parang bakasyunan ito Oo. Dati ako kasing nasa UP. Oo, alam ko. Oo. Ngayon, ako, nasolusyonan niya na, ate, ginawan ko ng paraan. Pwede ka na tumangag, dumayal ka lang ng 02. Oo. Long distance yan, oo. Oo, kasi pwede ka na tumawag kahit saan ngayon. Pwede ka na tumawag kay Dr. Love, kaya naku, Diyos ko, Ay, ganito, Norma, wala na ako masyadong time. Ganitong gagawin. Oo, ganitong gagawin natin, ha? Ibigay mo ang number mo kay Jen. Kami ang tatawag sa'yo para hindi ka magastusan. Hindi, alam mo, hindi ito long distance. Pwede nang kaya lang, alam mo, Brother Joel. Oo. Itong number namin, hindi ko pa alam. Paano tayo dito? Hindi, basta pagka gagawin tayo natin May ng paraan. cellphone number ka ba?
Yung wala, yung mga kasama ko rito, yung kapatid ko, tsaka yung pamangking ko. Oo. May cellphone. Ako lang wala cellphone. Okay, ganito. Pangalan nito. Jen, kausapin mo pick upin mo ang phone, kausapin mo siya. Kahit cellphone ng mga kapatid niya, pamangkin niya, kunin mo para mabuo ang ating... Norma, I'll get in touch with you on Monday, ha? Tatawagan kita, ha? Teka, nasa taas, teka muna. Oo. Hindi pwede, ako na lang ang gising dito. Ay, di, sa Monday, next week. Oo. Oo. Sa Monday? Oo. Paano mo akong tatawagan? Hindi ko pa Oo nga pala. Asya, tawagan mo ako sa Monday. Pwede ba? O tawagan mo ako na maaga. Nagsisimula ako ng 9:30. Tawagan mo ako na maaga dito sa number na tinawagan mo. Kaya nga. Oo. Anytime, pwedeng na kitang tawagan. Very good. Tawagan mo ako sa Monday at bibigyan kita ng special na oras sa programa ko. Wala na akong time. Gusto kong patugtugin yung alaalang banal ni Norma Lapus eh. Pag-ibig ko'y alaalang banal, kailan ba may hindi mamamatay sa araw at gabi. Kung may lumbay, ang pagsintay ligaya, patnubay kong tanglaw, ang sumpa mo na ako ang mahal sa puso ko. May pag-asang taglay, malilimutan ba ngayon ikaw ang tagi kong pag-ibig na alaala? Good. Norma, hindi ka nagbabago. I missed you, Norma. Miss na miss nga kita. Alam mo, Oo. tumatawag. Naku, sabi ko sana masolusyonan to. Sige. Alam mo, meron akong kwan sa'yo, suggestion. Oo. Kasi sorry. Nagpapatugtog ka ng ng kada Friday ng Oo. gano'n. Oo. Kunin mo, hanapin mo sa YouTube. Yung mga kanta nila, Larry Miranda at Sinon Lagman. Meron. Yun. Yes. Ngayon, nandun ang mga title kung saan sila naging top, di ba? Oo. Ang hinahanap ko yung mga kanta mo. Limitado yung kanta mo. Oo, Kaya, nadinig nyo kanenta niya yung alaalang banal. Alaalang banal. Yan ang Norma Lapus. Ang original na Norma Lapus. Oo. Ngayon, maituloy ko yung sinasabi ko. Oo, overtime na ako, ha? Oo, overtime ka na. Mm-mm. So, ngayon, anto na yung mga title, lalo na yung mga kanta ni Larry. Oo. Okay, sayang, ang naglikha nito hindi ko malaman kung wala na nga yata siya. Pangalan, nababasa mo yung pangalan ng kompositor na si Maestro Philip Maninang. Philip Maninang, oo, Yes. of course. Anyway, ganito, sa Monday tayo magkwentuhan. Overtime na ako. Tawagan mo ako sa Monday, Norma, ha? Papaluin kita pag hindi ka tumawag, ha? Okay? Nawala na si Norma. Nalaglag na? Okay. Well, anyway, sige. Maraming salamat. Abangan mo nga. Tingnan mo, kausapin mo, ha? Si Mike Real, masaya ako ngayon. Ilang taon na, hindi ko narinig ang Dr. Love. Ilang taon na kaya, 20 years na yata bago ako nag-abroad. Masaya ako at narinig ko ulit. Isa ako sa tagahanga talaga. What's from Iligan City. Nakauwi na ako sa Pinas, Dr. Love. Yes, makikinig ako palagi. Mike, maraming salamat sa iyo, Mike. Meron pa ba tayong mga calls from Ray Jeco Pepito? Dr. Love, good evening. Watching from Kataingan, Masbate. Ludivina Kalagday ng Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. And Angie Calosa, watching from Pangasinan. Mier de la Cruz ng Quezon City. At saka si Mike Real. Maraming salamat po sa inyo. Wala na tayong time. Overtime na tayo. Abangan niyo sa Monday si Norma Lapus at
Alam ba ninyo, ilang taon kong hinanap ang Norma Lapus, wala akong number ng telepono. Pinagdarasal ko na sana ay mabuo ang aming communication muli. Ang bait ng Diyos. Bago natapos ang linggong ito, nagkausap tayo ng Norma Lapus at magiging panauhin natin siya sa Monday. Anyway, ito po si Brother June Banaag, OP, pansamantala magpapaalam hanggang sa araw po ng Lunes, sa ngalan po ng ating buong production staff, sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Raul de la Cruz, Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, ang ating mga producers, Jen Morales, Mike Santillan, si Direk Sheikh Mamaril, si Rome Ortigas, si Mike Bulayog na ating PA at avid operator. Ito po si Brother June Banaag, OP, pansamantala magpapaalam. Hanggang sa Lunes muli, magandang gabi, maraming salamat, Shabbat Shalom.